Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayong isang half face ngayon na i-review para sa inyo. Syempre tatalakin natin kung ano yung na-feel natin, kung ano yung nakikita natin dito, and syempre kung ano yung nakasulat dito. So sa next video natin siguro i-compare natin to dahil meron pa akong pinaka-latest ng sunod ng half face na to. Ito yung Spider Fuel. Ewan ko lang kung V1 o V2 to, pero parang nakita ko na to nung last 2 months ago. Siguro matagal-tagal na rin, mga 3 months ago something, or this January ng 2024 nakita ko na to. Pero ngayon lang tayo nagkaroon nito kasi nga ngayon lang din nagkaroon yung supplier natin. So ayan, tatalakin natin kung ano meron dito. Meron kasing features dito na wala sa ibang half face na nauna na nire-release ng Spider. Ganon din sa SEC, kung anong wala dun sa SEC meron dito. So meron din dun sa SEC na wala dito sa Spider. No? So ayan, isa to ang Spider Fuel. Wala nakalagay kung version 1 or version 2, basta yan yung nakalagay, Fuel lang dyan. And then ito yung sa harap nya, nakikita yung mga nakasulat dyan. Ayan, ECE 22.05 pa lang siya, hindi pa siya 22.06. So at least siguro yung sunod nito or ang next na model na ilalabas nito ay nasa 22.06 na yung version siguro na 2 or something susunod na half face na ilalabas ng Spider. Syempre magkakaroon tayo nyo na sa susunod siguro meron na tayo, baka next week dadating din yon. So umorder tayo ng isa as a sample para lang ma-vlog natin dito sa ating munting YouTube channel, syempre sa munting Facebook page. So gamit natin ngayon yung cellphone, so try ko muna kung maganda, and then ito na yung gagamitin natin para yun nga, kasi yung sa GoPro natin okay din naman siya kapag naka linear mode, pero I think mas mabilis dito mag-upload. Kahit same sila na format na 4K ngayon yung recordings natin, and then dun sa GoPro. So balik tayo dito. Ito yung nakalagay, isa 22.05. Ayan, removable, washable ng lining. Yan. Yung mga paddings niya ay pwede siyang hugasan, no? So scratch resistant daw, polycarbonate, optical grade, visor clarity 100% UV 400 protection. So yun yung mga lahat naman siguro ng mga visor ngayon ay UV protection yung mga visor nila, no? So dual density EPS liner, and then size medium po yung nasa atin ngayon. Kung sino man gusto nito, mag-message lang kayo sa munting page natin dyan, and then syempre sa munting Facebook, I mean doon sa munting YouTube channel natin dyan, no? So ayan, ito naman yung sa side view nya. Ayan, tignan nyo muna. And then, ito naman yung nasa kanyang likuran. Ayan, may nakalagay dyan, Spider Fuel ECR 22.05, medium 580. Tapos, yung bigat nito ay nasa 1,450 plus 50 grams. So, equivalent siya in total na 1,500 grams. So, kung nakapanood nyo yung past video natin na half face na Spider na simple lang talaga yung kanyang design. Yung pangalan ata nun ay, hindi ako nagkakamali, Spider Reboot version 2. So kung i-compare natin doon yung bigat niya, mas magaan po yung Reboot version 2. So siguro i-compare na lang natin ito sa susunod, yung Reboot dito sa Fuel, kung meron pa tayong Fuel na dadating, no? So i-compare natin silang dalawa, or mismo yung kapag sumabay or sabay na dumating yung bagong half face ng Spider, syempre i-review din natin. Compare na lang natin silang tatlo para at least may pagpilian kayo, or magkakaroon kayo ng idea, no? So ICC certified, so wala ditong DOT, ewan ko kung bakit. Basta nakalagay dito ICC, ECR, tapos final QC pass, at saka yun yung sa likod niya. Ito naman yung kanya mga paddings, kung nakikita nyo naman. So removable and washable nga siya. Tapos yung feeling dito, syempre i-feel natin yan. Kung i-compare natin syempre sa mga full face na mga kagaya ng Spider Corsa na full face, or sa MT helmets na mga full face, medyo hindi siya masyadong smooth compare doon sa mga nakalagay sa Spider Corsa. So siguro sakto lang talaga sa price yung kanyang mga paddings, or yung kanyang fabric na lagay dito sa kanyang padding. So basta yan yung sa loob niya. Ayan, nakikita nyo naman.
Ayan, size medium mismo kahit doon sa loob may nakasulat. So, quick release pa rin. And then, yung kinabago lang nito siguro, I think, hindi ko nagkakamali, yung dual visor. And then, meron siyang minimal lock dito sa side, magkabilaan po yan dito sa side na to. And then, ganoon din sa kabila. Medyo, siguro kung naninibago ka, meron siya kasing kapag sinara mo, meron siyang parang locking mechanism dito. So kapag itinaas mo siya, medyo palabas, medyo ano mo lang, i-push mo lang dito ng palabas kapag nataas mo siya. Ayan o. Ayan, pwede mo na siyang mataas. So syempre dahil dual visor, ayan yung looks niya. Taas natin. Ayan, so walang natira dito, or kung tatanong ka, wala pong makikita dito na parang dual visor po siya. Hindi siya noticeable. Ayan, hindi mo siya manonotice na dual visor po siya. Sobrang hanggang taas po yung lagayan ng kanyang dual visor. Yan naman yung itsura kapag nasa baba na yung kanyang visor, no. So ayan, wala nakalagay dito na pwede mag-eyeglass, pero I think pwede naman kasi ano naman siya, smooth naman yung kanyang paddings, hindi naman matigas kagaya ng ibang brand dyan. And then yan, yung looks niya. So hindi pala siya side by side na may minimal lock, no. So correction, dito lang pala siya sa left side or sa right side nyo dyan sa screen natin, pero sa left side siya in person. Ayan, yung puti na yan, kung nakikita nyo, yan po yung locking mechanism niya na maliit lang. Ito, sample natin, ayan. Kung narinig yung parang click na yon, hindi mo siya madaling mabubukas. So, dapat medyo ipupush mo siya ng papuntang left side or sa right side dyan sa ating screen. Ayan. Pag narinig nyo yung parang lagatik lang, tapos pwede na siyang itaas. So, siguro para din yun sa safety para sa isang half-face helmet. So, di ba? At least kahit konting tawag dito, dagdag specification dito sa isang helmet ay malaking tulong na din, kasi nga kapag nabangga ka kasi half face to, hindi siya agad tataas yung kanyang visor, no. Ayan, yun yung kagandahan ng isang half face ngayon na na-release ng Spyder. Syempre kapag gusto mo siyang palitan ng lens, pwede naman ito yung pwede mo siyang i-click dyan pa abante or pa atras pala. Ayan, pwede mo siyang palitan yung kanyang visor, no. So I think meron naman ito sa Shopee, yung mga kanyang nagtatanong dyan, meron dyan yung mga nagbebenta ng mga magagandang lens or iRidium na mga tinatawag na lens. Ayan, so nalock na siya. Yan yung look niya. So hindi naman siya pearl white, pero parang glossy white lang po siya. Iba kasi yung parang pearl white. Ayan, so hindi naman to mahabang video. Gusto ko lang introduce sa inyo yung Spyder Fuel, kung anong features nito or anong mafe-feel natin. So nasa 1.5 grams po siya. So kung compare natin doon sa mga meron kasing helmet na nasa 1,500 grams lang na full face na, and then same price din ng helmet na ito. So ewan ko lang kung bakit medyo mahal to. So sa nagtatanong dyan, yung Spyder Fuel po ay nagre-range ng 3,000 plus. Nakita nyo naman dyan sa screen natin, or yung tag or price tag dyan na nakalagay, nakita nyo naman siguro. So ito yung sa left side na viewing niya. So kinaganda nito yung kanyang tawag dito, yung spoiler dito, siguro mga 1 inch or 1.1 or 1.1.5 siguro na inches yung kanyang spoiler dito. So ang gwapo, astig din, kasi kahit half face po siya, hindi siya manonotice na parang half face, kasi nga sobrang lapad ng kanyang visor dito, and pointed din yung shape ng visor niya pa ilalim, no. So siguro sa next video natin, compare natin to sa dalawang dadating, or siguro sabay na yung dadating, kasi nga in-order na natin yung parang ano ba yun, yung bago nilang half face na dual visor din, parang same din ito pero may parang binago lang dun sila. So i-compare natin to ito sa Reboot version 2, and then itong Fuel, ewan ko version 1 o version 2 to, hindi ko na confirm. And then yung bago nilang Spyder din half face, medyo upgrade nito, papakita din natin yun, comparison. So yun lang sa video na to, at least nalaman nyo kung ano yung Spyder Fuel. So hindi naman masyado siguro mahaba to. So yun lang, a peace.